Pero kayo makastay niya ito. Kita mo, sir. Hindi natin gusto. Ayaw mo lang. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. At sana na po tayo. Awitin po natin itong magandang awit. Beautiful Savior. Sabi ko ng isa. Beautiful Savior, God of majesty, set me. Oh God, holy and righteous, blessed Redeemer, morning star, all the heavens shout your name. For creation's bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, beautiful Savior, God of majesty.
na iyong pinagkaloob sa amin upang aming purihin ka na sama-sama sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa tagumpay. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong pag-iingat sa buong isang ito. Lord, hindi namin kayang bilangin ang iyong kabutihan. Panginoon, nais po namin sambahin ka at pasalamatan sa mga sandali ito. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo, Ama, ang aming pagsamba, Lord, bilang buhay na hain. Buhay na handog, Panginoon, sa iyong harapan. Ikaw po siyang manguna at pumilos sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. Mangusap ka sa aming mga puso, Lord. Gamitin mo ang aming pagtitipon upang lalakas, Panginoon, ang aming spiritual na kalagayan, ang emotional namin, Panginoon. We honor you, Lord. We bless you, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat. At yung awit na yun, I think nasa Philippians chapter 2 verse 5 at sa Isaiah chapter 43 na sinabi ng Panginoon, lahat ng tuhod ay lulutod sa aking pangalan. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord of all. Paano yung mga atheists? Paano yung mga hindi naniniwala kay Jesus? Maging ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa Panginoong Jesus hanggang ngayon. Kaya yun ang dahilan na meron silang Wailing Wall. Nanood namin minsan yung documentary na The Royal Tour sa Jerusalem na si Benjamin Netanyahu mismo ang yung Prime Minister, siya ang pinaka-tour guide sa video na yun. Sinasabi niya kung gaano kaliit ang Israel, gaano maliit. 3 minutes lang daw. 3 minutes sa jet. Ibabaw. Nasa border to border ka na. Jet. So ganun siya. Ang Pilipinas ay 224,000 square kilometers. While ang Jerusalem ay 22,000. So 1/10. 1/10 lang ng Pilipinas ang Israel. May kasampung bahagi lang. Hindi niyo makawati yung kanyang land area. Napakaliit. Pero pag takap kayo, dahil hindi sila umuulong sa labanan. Ang laki ng bansa yung paligid niya. Jordan, Iran, Egypt sa baba, Jordan, Libya sa taas, Egypt sa baba pa. Dito banda sa northeast ay Iraq at saka Iran. Well, talagang may kakaibang plano ng Panginoon. May pangako ng Panginoon. Amen. At kung mayroon tayong Bible, buksan natin sa Genesis chapter 28. Dito na natin nasundan na. Genesis chapter 3. Reading from yung ating babasahin ang text, scripture text natin ngayon ay yung first book at saka last book ng Bible. Okay? 22. Atin dito pala niliwelcome si Sister Cindy. Siya ang wife ni Brother John na galing ng Hong Kong. At babalik siya ngayong isunod na linggo na, no? Sa new territory siya. At nagka-Jensen din pala. Okay. And then, Sister Elmer, happy birthday dahil first plan yung kanyang birthday. Akala nung Monday sir, no? Mag-offer mo tayo ng prayer na kapatid. May tayo hindi tayong lahat nakarating nung Sunday or Monday yung pinag-birthday mismo, but we can offer prayer ngayon mga kapatid. At
the best gift na ating offer kay Sir Elmer sa kanyang birthday. Actually, golden, no? Golden na. Amen. Pero hindi makita, sir, no? Biyaya ng Panginoon. Talagang stay looking young. Brother Ryan, paki-lay hands, Brother Willie, habang tayo mag-pray. We will speak the word of blessing. It is the will of God. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kalooban mo, Ama, ng bawat isa sa amin ay mamuhay sa tuloy-tuloy na tagumpay, Panginoon. Pagkaman may mga challenges ang aming buhay, Panginoon, ngunit kalooban mo, Ama, na aming mapagtagumpayan lahat. Dalangin po namin si Sir Elmer, Panginoon. We offer a prayer right now, Lord. Kasama ang iyong mga anak, Panginoon. We have faith, Lord God, na anumang bagay na aming sasabihin, Panginoon. Ano mang aming kakalagan dito sa lupa na kinalagan na sa langit, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng katuparan. Ano man ang aming tatalian dito sa lupa na tinalian na sa langit, Panginoon, ito ay matutupad, Panginoon. Purihin ka. And so we speak the word of blessing according to your word, O God. At ang hindi po sinasaway, Panginoon, ang anumang balangin sa daraanan. Sa otoridad ng iyong salita, Panginoon, hallelujah, mga pagpapala na ininihanda, Panginoon, sa buong inyong family, God. We speak, oh God, this authority. We release, oh God, in the name of Jesus. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, sa kanilang challenges. And we believe, Lord, that we are more than conquerors through Jesus Christ, our Lord. Purihin ka, Panginoon. Magdagdag ka pa ng maraming pang taon na pumunta ng kagalakan, Panginoon. At tagumpay, Panginoon Jesus, sa pamumuna mo sa kanyang buhay, Panginoon. Dakilan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Welcome, Sister Cindy. Welcome. Ipwede tayo kumupo. Salamat sa Panginoon. The Lord God, sabi sa Genesis chapter 22, nung pagkatapos nahulog sa kasalanan ng tao, the Lord God said, since man has become like one of us, knowing good and evil. Now, yung statement na yan, sila, he became one of us. Nakakala ng iba, yung state niya na naging katulad na siya ng Diyos, fulfillment sa sinabi ni Satan, na kapag kainin mo, maging katulad ka sa Diyos. That's half truth. Dahil dito sa point na ito, alam ng tao ang good and evil, pero wala siyang kapangyarihan upang gawin ang good at i-resist ang evil. Only hanggang knowledge lang. Pero yung the power to do and the power to resist ay wala sa kanya. He knows good and evil. So, man become one of us, knowing good and evil. He must not reach out and also take from the tree of life and eat and live forever. Dahil hindi lang isang kahoy yung nandun sa kalagitnaan. Actually, naglagay ang Diyos ng dalawa na important tree sa garden. Yung nilagay ng Diyos na dalawang mahalagang puno, sa gitna, mayroong tree of the knowledge of good and evil na huwag kainin ng tao. Pero doon din sa tabi niya, ay mayroong tinatawag na tree of life. Puno ng buhay. Dalawa yun. Naglagay, ang nakala ng karamihan, yun ang madalas natin nalaman ng lahat, mayroong tree of the knowledge, yung isang kahoy. But ang katabi ng tree of the knowledge of good and evil, mayroong tinatawag na tree of life. Na yun ang dahilan kung bakit walang kamatayan ng tao. Nilagay ng Diyos. It's a symbol, it's a tree na they live forever. Wala silang kamatayan. No? Meron din fruit. Kasi tinatawag. Tree of life meron po. And also take that na sabi dahil nung kinain ng tao yung tree of the knowledge of good and evil, sabi ng Panginoon, he became one of us. This time, hindi pinabayaan, hindi pinahintulutan ng Diyos na ang tao ay kukuha na doon sa tree of life. Dahil hindi pwedeng payagan ng Diyos
na magkaroon sa eternal life na mayroong kasalanan na nandun sa Kanya. Okay? So, ituloy natin sa verse 23. So the Lord God sent him away from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. Pinalayas ang tao mula sa Garden of Eden. Sa 24, he drove man out and east of the Garden of Eden. He stationed cherubim with a flaming, whirling sword to guard the way to the tree of life. So naglagay ang Diyos ng cherubim na umiikot, mayroong sword, flaming sword, with a flaming, whirling sword. So upang hindi na makabalik ang tao doon sa tree of life, naglagay ang Diyos ng cherubim na mayroong umiikot na nag-aapoy na tabak upang hindi makadaan ng tao pabalik doon sa tree of life. So, the only way, kung tingnan natin, kung gugustuhin talaga ng tao na babalik doon sa tree of life, dadaan siya sa flaming sword. No other way. So, dahil yan mga kapatid, dahil meron mahalagang concept yan sa pag-aaral natin ngayon. Walang ibang way. Walang ibang way. Kung gusto ng tao ng buhay na walang hanggan, dadaan siya sa flaming sword. Kasi yun ang nilagay ng Panginoon from the beginning. Now, tree of life, kung tingnan naman natin sa Book of Revelation, chapter 2, verse 7, no? Yun ay unang aklat ng Biblia, Genesis. Sa Revelation 2, verse 7. Tingnan natin na. Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. I will give the victor the right to eat from the... Sa Genesis, tinigilan ng Panginoon ng Diyos ang tao na kumain doon sa tree of life after niya nahulog sa kasalanan. Pagdating sa Revelation, sino mang tinatawag na victor, mananagumpay. Victor, the right, I will give the victor to the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. So pagdating doon sa langit, kung ano ang picture ng Panginoon doon sa Garden of Eden, yung tree of life na nilagay ng Panginoon, nilalagay ng Diyos doon sa kanyang paraiso. Yung eternal life. Na yung inisip natin, ano kayang lasa na na? Ano lang, wala akong may sagot mga kapatid. But it's written, paglagay ang Diyos, naglagay siya ng tree of life. May mga concept ngayon, may mga movie na ginagawa na merong of course, yan ay iisip ng tao, katang-isip ng tao na merong well of life, merong mga naiisip na mayroon daw kakaiba na kapag inumin mo yun, parang fountain of youth. Parang ganun, mga concept. Dahil sa totoo lang, kumaaari lang ayaw ng tao na tatanda. Hindi ko, naalala ko yung sinaitan ba yun? Hindi one time, nagmumuni-muni siya, parang umiiyak siya, malungkot siya. Bakit? Tinanong namin, bakit tumalungkot? Iniisip na niya yung pagtanda namin. Pag matanda na raw, marami. Kasi nag-observe siya sa mga tatanda. Problema niya. Hindi ko siya. Ang problema siya kung pagtatanda na raw si Pao. Problema niya. Dito mga kapatid sa Revelation 2:7, binanggit ng Panginoon, siyang mananagumpay na take note the word victor or he that overcome. Sa ibang pagkasalita, he that overcome or overcomer.
siyang mananagumpay ay bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, right, to eat of the tree of life. Ibig sabihin na, hindi lang basta-basta kung sino ang bibigyan ng Panginoon ng tree of life, yung mananagumpay. Hindi tayo pwede maging victor or victorious kung walang struggle. Alright? Di ba lang kung anong struggle meron tayo ngayon? Victor or overcomer. Now, kung basahin natin yan, may mga, yung Book of Revelation, chapter 2 and 3, lahat yan may mga promises ang Panginoon sa victors or overcomers. Now, dinanggit ko kanina, mga kapatid, na the only way na makabalik ang tao doon sa tree of life, bakit sinabi ng Revelation na victor, yung mga mananagumpay, dahil kailangan dumaan sa sword. Diba anong nilagay ng Panginoon doon sa nagbabantay doon sa tree of life? Cherubim na mayroong flaming sword, niikot na tabak. So, kung gusto talaga ng tao ng buhay na walang hanggan, ay walang iba, dadaan siya sa tabak. Now, pagdating naman sa Hebrews chapter 4, tignan natin. 4 verse 12. Thank you, Lord. Hebrews 12. 4. See? 4:12. For the Word of God is living, alive, and effective, and sharper than any two-edged sword, penetrating as far as to divide soul, spirit, joints, and marrow. It is a judge of the ideas. Now, siya daw ay tagapaghatol sa mga idea. Yung idea kasi hindi mo pa nasabi. Sa isipan lang, idea. Pero ang salita ng Panginoon, i-judge na yan. Dito pa lang sa isip natin, i-judge na ng salita ng Panginoon. Ganun siya kalalim. It is the judge of the ideas and thoughts of the heart. Now, usually sa ating court proceeding ba yun? Ang judge ay mag-judge lang based on sa witnesses. No? Magbigay lang siya ng hatol, depende doon sa sasabihin ng mga saksi. Hanggang doon lang siya. And then out from there, magbigay siya ng hatol. Pero ang salita ng Panginoon ay it goes far beyond doon. Dahil maging ang kaisipan pa lang, maging ang nasa puso pa lang ay hahatulan na ng Panginoon. At maging ang luluwa, maging ang spirito, soul, spirit, maging yung joints, no? Joints and marrow. Yun ay part na mas malalim na naramdaman natin sa ating katawan. Joints, the marrow. And then, sa ibang pagkasabi sa King James, the Word of God is the discerner. Discerner, kinikilala niya. Maging ang ating iniisip. Kinikilala niya. Nalalaman ng Panginoon. Kibasa sa Tagalog, Brother Mike, sa 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa Paghihiwalay ng kaluluwa at Espiritu. espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kinikilala ng salita ng Panginoon ang mga haka, thoughts of the heart, at mga idea natin. No? So, ganun siya kalalim. So, ang salita ng Panginoon, kaya nga naman sabi, parang masakit yata yung pangangaral nung nakaraan linggo o yung narinig ko. May mga tanong pang ganun. Saktan ako. Pasalamat tayo dahil totoo ang salita ng Panginoon. Dahil living sword ka. Kung ikot na tabak. Masaktan talaga tayo. Minsan na parang may natapya sa akin. Dahil living sword.
Buhay siya. Na kung tingnan natin sa lumang tipan, kapag lalapit sila sa Panginoon, yung altar ay punong-puno ng iyakan. Kasi doon namamatay yung buhay ng mga hayop. Doon kinakatay buhay kasi. So doon sa outer altar, dala-dala nila yung hayop, tatalit nila yung, kasi kaya mayroon siyang worn apat yung sa altar, doon niya itatali yung baka. Tali doon, para hindi magpupuntig kasi. Tatali doon, pagkatapos kakatayin doon sa altar. So, sisigaw talaga, di ba? Normal yan sa hayop eh, mag-resist. Mag-resist yan, tatakbo kung maaari. So, mayroong tinatawag na resistance doon sa altar. Mayroong tinatawag na kung maaari, ayaw mag-yield doon sa altar. Paano? Ito i-apply natin. Alam niyo, minsan, ito yung ating sabi ni Paul doon sa Romans chapter 12, verse 1. Kaya yan ang lumang tipan. Ngayon, tingnan natin ha. We will flow along. Romans chapter 12, verse 1. Therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. Kung sa lumang tipan, ang kanilang pinipresent sa worship, yung mga hayop na handog nila, dala-dala. Ngayon, mga kapatid, ang ating dala-dala sa harapan ng Panginoon, itong ating body. Ito na yung pinaka-living sacrifice natin sa Panginoon. Now, follow right now. Itong body, ayaw itong lumukok sa kalooban ng Diyos. Nagre-resist ito. Pag sinasabi na salita ng Panginoon, mag-pray ka, itong body na ito, ayaw niyang mag-pray. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So, nilalabanan. Ayaw ng body na ito na magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Mayroong, kahit kung basahin natin yung sulat ni Pablo, mayroon siyang, yung chapter 6, chapter 7 ng Book of Romans, napansin ni Pablo na mayroong struggle sa kanyang loob. Pero, naramdaman ba yan natin? Mayroong fighting. Para daw tayo nag-alaga ng, kapag nalaman natin ang katotohanan, para daw tayo nag-alaga ng dalawang aso, ang isa puti, ang isa itim. O magtanong kayo, sino, palagi nag-aaway daw yan. Magtanong kayo, sino ang panalo? Ang sagot doon, kung sino ang palagi mong pakainin. Got the idea? Kung sino ang palagi natin pakainin, yun ang mas malakas. Inside of us, yung ating spiritual man, at saka yung tinatawag na natural man, yung carnal man, yung fallen nature, mayroong resistance yan sa loob. Mayroong pag-aaway, nag-aaway yan, kalooban ng Diyos o yung sarili ating kalooban. Kung magtanong tayo, sino palagi mananalo, kung sino ang palagi natin pinapakain. Kung ating spiritual man ang palagi natin pinapakain, yun ang mananalo. Amen. Right? Pero ang ating natural man, yung palagi natin pinapakain, yun ang palagi. Pag may struggle, may fight, yun ang nananalo. Yun tayo. Gusto ko man sana mamuhay na victorious sa Panginoon, pagtatalo na naman ako doon. Kasi hindi natin gaano napapakain ng ating spiritual man. I feel to pray. Let's pray. Father, Thank you, Lord. thank you for your revelation. Ang iyong salita ay tabak na 2 talim. Nais mo, Panginoon, na maging matagumpay ang bawat isa na naglilingkod sa iyo. Salamat po sa iyong pangungusap sa hapon ito. Patuloy ka, mausap. Tulungan mo kami, Panginoon. Nakikita mo kami sa aming pang-araw-araw na struggle o at mayroon kang pangako na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. You are God Emmanuel. You are God with us. Purihin ka, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na mamuhay kami, God, spiritually.
yielding your will. In Jesus' name. Hallelujah. Sa aklat ng Romans, tingnan natin yung sulat ni Paul. Thank you. Babalik lang tayo ng 2 chapters. Now, thank you, Lord. Chapter 8, verse 1. Therefore, no condemnation now exists for those in Christ Jesus. Wala nang hatol, condemnation. Or sa ibang pagkasabi, guilt. Kapag condemn ka, ang sunod mong naramdaman is guilt, yung guilt sa Tagalog. Nag-guilty ka, parang condemnation, condemn. Sabi ni Paul, therefore, no condemnation now exists. Wala na raw condemnation or guilt for those in Christ Jesus, sa mga naglilingkod na nakilala sa Panginoon. Now, hold on. Hindi matapos yan dahil tama yan eh. Hindi natapos yan. Hindi yan pray. Verse number 2. Because the Spirit's law of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. So maging maging possible yung verse 1 kapag hayaan natin yung law of the Spirit. Yung batas ng Espiritu, wala tayong guilt, walang condemnation. For the law of the Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Verse number 3. What the law could not do since it was limited by the flesh, yung law, yung batas. Limitado yung batas. God did, ginawa ng Panginoon. He condemned sin in the flesh by sending His own Son in the flesh like ours under sin's domain and as a sin offering. Patungkol sa ating Panginoon Jesus. Kasi sa lumang tipan, kaya natin, yung batas doon ay walang kapangyarihan na ilayo at iligtas ang tao mula sa kasalanan. Ang resulta ng batas ay nakilala lang ng tao ang kasalanan. For example, pinag-aralan natin yung batas. Isipin lang, mga abogado tayo ngayon, no? Lawyer. Alam natin yung law. So kapag ginawa, alam mo na mali yun. So, likewise, kailan may kasabihan, mostly lawmakers, gagawa ng lusot, yung batas. So, ang batas sa lumang tipan ay hindi talaga nag-alis ng tao mula sa kasalanan. Nakilala lang niya ang kasalanan. Alam lang, nakilala niya. So the law could not do, limited by the flesh. God did. He condemned sin in the flesh by sending His own Son in flesh like ours under sin's domain and as a sin offering. Tuloy natin sa verse number 4. In order that the law's requirement would be accomplished in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Sa mga lumalakad daw ayon sa Espiritu ng Panginoon, okay, in order the law's requirement, ma-fulfill lang, maganap lang, matupad lamang ang kautusan. Kung sino man na naglilingkod sa Panginoon ay lumalakad ayon sa kanyang Espiritu. Amen. In order that the law's requirement would be accomplished in us who do not walk according to the flesh. Hawakan mo na, kapatid. Yan yung flesh na yan. Meron daw tayong tatlong kaaway, no? Meron tayong pinag-as Christians na nagkilala sa Panginoon, naglilingkod sa Kanya. Meron tayong kaaway. Ang pinaka-kalaban natin, ako na, the world, this world. Yung system ng world. Meron ko nang kilala, nung nag-aaral ko sa TESDA, meron siyang mga trabaho sa munisipyo, nasa DA na ipunta ko.
So, nag-train siya dahil gusto niyang pumunta ng Canada. Nung kinausap ko siya, bakit? Kaya gusto, kakainin ako ng sistema ng department namin. Bakit? Ang aking mga kasama, hindi daw pumapasok kung lang boss. Mag-timing lang, tapos wala na. Alis. Tapos, pag hindi ka sasama daw sa kanilang mga good time, iinitan ka. So, yun ang system ng world. No? Hindi naman lahat, pero yun ang umahatak, marami na hatak. Minsan papasok na in good conscience, pag nandun na dahil sa system na apektuhan. So, kalaban natin is world, yung system ng world. Pangalawa is Satan. Ang kanyang mga wiles, yung kanyang mga gawa. Pero ang pinaka-mortal enemy talaga natin sa paglilingkod is the flesh. Ito naman talaga. Hindi ang sanlibutan, hindi si Satan, no, it's not. Ang pinaka number one enemy natin is yung ating nakikita pag nagsasalamin tayo. Dahil yun ang pinaka number one na nagre-resist sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa tinatawag na fallen nature. Fallen nature. Kaya, tingnan natin, yung Word God, binubuhos yan halos upang mabago yung ating kaisipan. No? Meditate natin. Kailangan natin sundin. Bakit tayo kailangan nanalangin? Kailangan tayo magbasa ng salita ng Panginoon dahil para sa ating i-intake natin ang salita ng ating Panginoon. Bakit kailangan natin mag-pray? Dahil upang mag-increase yung ating faith sa Panginoon. Halos lahat ng tinatawag na spiritual disciplines natin. Ano pa mga spiritual disciplines natin? Prayer. That's a spiritual discipline. Reading the Word of God. Spiritual discipline. Parang mga Marines, no? Parang mga sundalo. Kailangan nilang mayroong discipline palagi. Sila, hindi sa katulad ng mga civilian na walang disiplina. Sila, kailangan oras, pati yung pagkain nila. Minsan mayroon pang tinatawag nila na reverse. Na mauna yung tubig. Training kasi yan eh. Reverse meal. Tawag. Mauna yung tubig. Tapos sunod yung ulam. Mahuli yung kanin. Reverse meal ang tawag nila ng training. No? Bakit tayo ginagawa yun? Discipline. Minsan, every year yata, mayroon silang retraining ba yun? Mayroon silang babalik-balikan yung training nila. Para yung accuracy nila, yung kanilang lahat. No? Kung may mga ginagawang disciplines upang maging alert, upang maging precise yung kanilang mga ginagawa, how much more kaya ang naglilingkod sa Panginoon? Bakit minsan hindi na precise, hindi na accurate ang ating pandinig sa boses ng Panginoon? Direction dahil kulang na tayo ng spiritual discipline. No? Prayer, reading the Word of God, at minsan samahan pa natin ng fasting. May mga panahon na hindi tayo kain or sa paghahanap natin sa Panginoon. Prayer and fasting. Spiritual discipline. Ano pa? Fellowship. Part ng spiritual discipline. Ano pa? Giving. Pagbibigay natin sa Panginoon, sa iba. Dahil yun mga kapatid ay nagpapaalala sa atin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Amen. Lahat po yan mga kapatid ay part ng ating tinatawag na spiritual discipline. Flesh. Ito mga kapatid. Kailangan tingnan natin, no? Yung sa tatlong enemy natin, flesh, world, Satan. Yung dalawa, mas madali na lang yun kapag sa loob yung flesh, winner na tayo. Do you believe? Amen. Pag sa loob, winner na tayo, personal life natin, alam natin na sinasamahan din ng ating Panginoon. Doon sa ating private life, winner na tayo. Mga kapatid, alam natin na
kasama natin ang ating Panginoon. Meron tayong devotion, meron tayong nabuhay tayo na meron katuwiran. Alam natin mga kapatid, maramdaman natin na we are held high sa Spirit ng ating Panginoon. Mayroon bang resistance sa kaaway, madali na lang. Guess what? Sa time ni David, same away. Actually, yung giant, si Goliath, ay resulta na lang yun sa kanyang private na tagumpay. Meron siya, before na hinarap si Goliath, meron siyang hinarap na dalawa sa personal na walang ibang nakakaalam. Ang una ng nilabanan ay yung lion. Walang taong nakikita. Yung lion lumapit sa kanya at gustong sakmalin ang isa sa mga tupa na kanyang binantayan. Dumating yung spirit ng Panginoon. Sinalubong niya ang lion, mga kapatid. Can you imagine? Hinawakan niya yung balbas ng lion at hinawakan yung bunganga, mga kapatid. Kinano niya yung lion. Pinatay niya yung lion with his bare hands. What a courage. Saan ang fear doon? Claw ng lion, yung strength ng lion, mga kapatid. Hindi siya natatakot. Isa pa, lumapit ang bear. Puso. Malakas ang bear. Pero hinarap niya sa kanyang sling. This time, hindi niya kamay ang ginamit, hindi kamay niya sling. Palapit ng palapit yung bear, hinamahan yung bear. So before siya humarap kay Goliath, meron na siyang personal victory na walang ibang nakakita. Kaya nung nandun nung naghatid siya ng, hindi by accident, represento ng Panginoon, nagdala siya ng baon. Inutusan siya ng kanyang tatay. David, puntahan niyo yung mga kapatid mo nandun sa gira. Dalhan niyo sila, nagdala mo sila ng baon. Pumunta siya, nagdala siya ng baon. Pagdating niya doon, tahimik ang paligid. At lahat ay nagtatago dun sa mga bato, dun sa mga hinib, dun sa mga bitak ng bato nagtatago. Maya-maya narinig niya yung kalapat. Oh, send a man. Madala yung pinagkamatapang. Tapang. Send a man who will fight. Lahat nagtatago. Sabi niya, sino ba yan sa sumisigaw na yan? Sino ba yan? So, habang ang iba ay natatakot, si David ay walang hindi anumang takot sa kanyang puso dahil alam niya meron na siyang tagumpay. Alam niya na kasama na ang Diyos, mga kapatid. Meron siya ng testimony. Sabi niya sa kay Saul, Saul, mahal na hari, pwede ba ako ang lalaban? Sabi ni Saul, ikaw ay bata ka pa lang. Paano mo lupigin, daigin ang higante niya yan? Warrior. Anong sabi David? Mahal na hari, may leon. Nasasakmalin sana yung ang ginamit niya ngayon ay testimony niya. Meron siyang personal experience with God. Amen. Amen. Meron siyang testimony. Woo! Yun ang kagandahan pag meron tayong testimony sa Panginoon. Panginoon, tinulungan mo ako sa ganitong pagkakataon. Panginoon, hinahanap mo yung higante, Panginoon. Alam kong samahan mo ako sa pagkakataon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, praise God. I pray na sa ating mga personal life pa lang, yung ating private life ay meron tayong victory sa Panginoon. Amen. Oh, glory to Jesus. So, inarap yun eh. David, mga kapatid, binigay ng Panginoon sa kanyang tagumpay. You know the story. So, maging, parang, I believe, pinahintulutan ng Panginoon. Si David, ano ang tatlong victory niya? Lion, bear, Goliath. Go. Lion, bear, Goliath. Sa ating din, world, flesh, Satan. Amen. Ibigay ng Panginoon yan. Lais ng Panginoon na maging victorious tayo palagi. Amen. Nagkumpay tayo na. Nas ayon sa ating nabasa, sa umpisa pa lang, sa Genesis chapter 2, and then sa Revelation chapter 2 verse 7, siyang mananagumpay. Okay? Ulitin natin.
sa Revelation chapter number 7. Anyone who has an ear should listen to what the Spirit. Now, please, ito na i-relate ang ibig sabihin ng ear. Mayroon tayong tinatawag na spiritual ears. Meron tayong pandinig sa loob natin. Itong ating ears na ito ay instrument lang ito ng physical. Pero meron pang ears sa loob na yun ang gusto ng ating Panginoon na makinig. Yung pandinig ng ating espiritu. Kasi meron tayong tinatawag na inner man. Meron tayong tao sa loob. Yun yung kinakausap dito ng ating Panginoon. Sino mang may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu ng Panginoon. Now, yung word dyan, should listen, makinig. He who has an ear should listen to what the Spirit. Kung anong sinasabi ng Spirit ng ating Panginoon, yun ang binabanggit ni Apostle Paul. Walk in the Spirit. Bakit sa Espiritu? Tulungan tayo ng ating Panginoon na kapatid na mayroong voices kasi na iba-iba ating na. Minsan kaya mayroong awit si Mark Paul. The voice of truth tells me a different story. Hindi mga kapatid yung concept na yun. Meron siyang mga boses na pakinggan. Minsan boses ng panghihinga, boses ng challenges. Dito may isang boses sa unahan na nangungusap na sana yung boses na yun, yun ang ating papakinggan mga kapatid. Doon kinuha yung time ni, remember Peter? Anong naririnig ni Peter mga kapatid nung si Jesus Christ ay lumakad sa ibabaw ng dagat? Diba? Nung nakita niya si Jesus Christ na lumakad sa ibabaw ng dagat, Panginoon, bid me to come to the water. At sabi ng Panginoon, come! Lumapit ka! Lumakad. Umalis si Peter sa kanyang comfort zone, sa kanyang nakasanayan. Kung umapag siya sa ibabaw ng dagat. At sabi ng Bible, lumakad siya. So walang ni isang tao sa buong mundo na nakalakad maliban kay Jesus Christ, si Pedro. Magtaka tayo kung bakit siya lang ang mayroong faith na lalakad sa ibabaw na hindi sumunod yung ibang mga disciples. Nakalakad si Peter. Susunod tayo. No one dared to follow. Dahil bagyo Bagyo yun, mga kapatid. Napakalakas ang hangin. Ang alon ay napakalakas. And then, sabi ng Bible, lumakad si Peter, mga kapatid. Maya-maya, nag-shift yung kanyang attention, ang kanyang pandinig. Instead sa voice ng ating Panginoon na tumawag sa kanya, na-divert ang kanyang attention doon sa boisterous wind. Malakas ang alon ng dagat. Na-focus ang kanyang pandinig doon sa kanyang likuran. May malakas na hangin, may malakas na alon. Ang sabi ng Bible, yung nakinig siya doon, yung narinig niya yung malakas na alas ng hangin na nag-focus ang kanyang attention. Nag-umpisa siyang umulusok, lumubog. So, iba-ibang voices ang ating marinig. It could be the voice ng natural man, or the voice na ating nasa paligid, or hayaan natin ang boses ng Panginoon na tumatawag sa atin. Come. Come. Now, ang good thing doon dahil ngayon ang ating Panginoon, hindi niya hintayin na manalangin hindi mahaba before siya sasagot. Ang nakita kong pinakamaiksi na prayer sa buong Bible, mga kapatid, ay prayer ni Peter. Dahil nanalangin lang siya ng tatlong words. Lord, save me! Kaagad, mga kapatid, inabot ang Panginoon ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung gaano siya kalayo. Pero kung tingnan niyo, mga kapatid, sa natural, malayo pa siya sa ating Panginoon. Kasi hindi ka Kasi kung malapit siya,
paglubog na dapat hawakan ng ating Panginoon. Paglubog na malapit, ang instant, ang normal na thinking, logic ng tao, malapit ka na, lumubog, hawak ka. Pero sumigaw siya, Lord, save me. And then, inabot sa nating Panginoon. More than elastic man pa ang ating Panginoon. Amen. Kung mayroong elastic man na idea ng tao, hindi pa doon natin Panginoon. Inabot sa nating Panginoon. Pero sinabi, mayroon ng word, hindi maiksi ang kamay ng Diyos na hindi tayo mabago sa ating kalagayan. That's the word of the word. Nung nagsabi siya, Lord, save me. Pinabot siya agad ng ating Panginoon. Of course, wala nang panahon si Pedro na manalangin ng mahaba mga kapatid. Pinabot siya agad ng ating Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Have faith in your heart, mga kapatid. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa puso natin na dinidinig tayo ng ating Panginoon. Brother Mike, alam ng Panginoon yung ating kalagayan. Amen. Ma'am Arlene, alam ng Panginoon sa iyo. We first out there. Thank you, Lord. Thank you, Lord. But, before I close, I will give the victor the right to eat. Now, ibibigay ko ang karapatan ito sa mga mananagumpay. Mananagumpay. Alam ba ng Diyos na tayo mananagumpay? Sa fight. Now, I would like to say, this is a fixed fight. Alam niyo ang fixed fight? Alam mo yung panalo. Fixed fight. Parang Alam mo yung pangalan. fixed. Alam nga, hindi parang umpisa. Panalo. Actually, itong ating game na sinasalihan, this is a fixed fight. Dinetermina ng Diyos kung sinong panalo. You and me, bilang kasama sa church ng ating Panginoon, dineclare ng Panginoon na winner. Ilan yung mga writer ng movie, wala naman sigurong actor na talo sa dulo. It's always na yung kung sino yung bida, panalo sa dulo. At yung kontrabida, talo. Kung sinabi dito na sino mang mananagumpay, mga kapatid, ang ibig sabihin dito, ating gagawin lang ang ating bahagi na pinapagawa ng ating Panginoon. And then, ibigay ng Panginoon ang tagumpay. Kasi sinabi na ng ating Panginoon, we are more than conquerors. Na kung ating pagpatuloy ang lapit sa sinulat ni Paul, who shall be able to separate? I think 8 verse last na ating 8 verse 27. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation? Yan lahat mga natin sa Romans. Amen. Wala talaga magpaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 35. Yes, that's it. Who can, sabi na yung Paul, who can separate us from the love of Christ? Can affliction, or anguish, or persecution, tingnan nyo, or famine, kahit nga maggutom, yan, or nakedness,
or danger, deliktaduhan, or sword. Sa panahon nila, marami kasing pinapatay sa sword. Pinapatay. Then, as it is written, because of you we are being put to death all day long. We are counted as sheep to be slaughtered. No. No, in all these things, hey, we are more than. Ano ang require doon sa pagkain sa Garden of Tree of Life? Victor. Pagdating dito sa context, we are. Woo! So ito rin yung requirement ng Panginoon to enter into the Tree of Life, Victor. Pero ang declaration ng Panginoon sa kanyang, ang design ng Panginoon sa kanyang mga anak, you are more than victorious. We are more than conquerors through Jesus Christ, through Him who loved us. Sa design talaga ng ating Panginoon, yung picture dyan is atin lang gawin ang ating nararapat na gawin. And then, ang design pala ng ating Panginoon, we are more than victorious through, namili sa pamagitan natin, we are more than victorious through Him. Kapag manatili tayo sa ating Panginoon, manatili tayo sa kalakasan ng ating Panginoon, hayaan natin ang kanyang Spirit na kikilos sa atin, we are more than victorious. Amen. Higit pa tayo kaysa mananagumpay. Hallelujah. Wow. Then, 30. Here we go. Napakaganda itong writing. Inspiration, motivation in quote. For I am persuaded. Ano yung persuaded? No? 100%. No? Kapag persuaded ka, yung buong-buo. Yes. For I am persuaded, sabi ko, with the Spirit, that neither death, nor life, kamatayan man, buhay, nor angels, nor rulers or leaders, nor things present. Ano man meron ka ngayon? Things present. Nor things to come. Things present. Kung ano meron ka ngayon. Or things to come. Ano man parating? Ang iba nag-iisip na kadelikado na mahal na ngayon ang bigas. 50 plus. Inflation. Those are things present. Kapag hindi tayo, ang ating isip ay hindi nakasentro sa kalooban ng Diyos, para matrouble tayo. Sa mundo, yes. Things present, nor things to come. Yung parating ang buhay kasi hindi ko. Ang mga galunggong may mga formalin na. Aalis na daw sa Pilipinas. Pag-aalis. Things to come, no? Na kayo mangyayari sa ating panahon. No? Forecast. Ano ba nangyari sa ating paligid ngayon? Ang Japan na nangyari. Maraming baha. But hear me. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, mga anghel, nor rulers, nor things present, ano mga bagay na, nor things to come, nor powers, kapangyarihan, nor height, nor depth, nor any other created thing will have the power to separate us from the love of God. Ano mang nasa paligid, walang kapangyarihan na ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghiwalay, mga kapatid. Kung piliin natin manatili. Now, please take note na hindi pinanggit yan. Ang tanging makapaghiwalay ng tao sa pag-ibig ng Diyos ay siya mismo. Kapag piliin ng tao na nakatalikod sa pag-ibig ng Diyos, yun ang panahon na maghiwalay siya. Pero ang mga bagay sa paligid, hindi yan makapaghiwalay natin sa pag-ibig natin, Panginoon. As long na manatili tayo sa Kanya. Okay? Ours comes from the love of God that is in Christ Jesus. Woo! Amen. So kung ating balikan yung Revelation, kung sino man ang nagumpay, or yes, Revelation chapter 2, kung sino man ang nagumpay, yan ang Panginoon ng
kapangyarihan upang ibigay sa kanya ang bunga ng kahoy. Tree of life. So, sa design ng ating Panginoon, tayo ay higit pa doon sa victorious. Oh, thank you, Lord. Before tayo mag-pray or close na naman, meron ba kayong add-on or from our book? Sinabi niya ko lang yung sinabi niya, parang may dalawang aso na nag-aaway. So, sa pamamagitan ng sharing, fellowship, giving, kailangan palang careful tayo na pakainin yung isa Yes, ng mga kasama na rin kasi po yung mga bad news everyday kasi hindi naman siya nakakatulong. Exactly. So, yung malaki yung aso na isa, makakain niya yung isang aso. So, parang nagiging useless siya. So, dapat protektahin din natin yung sarili natin o yung aso na puti. Yes. Okay, para lalayo tayo dun sa para pakainin yung aso na itim. Para palagi ka natin aso na itim. Amen. Amen. So, yun po, napakagandang lesson. Saka po yung kami ni Elmer kasi, yung husband ko, ang dami namin dinaanan na pagyo, unos, at sa sobrang karib yung problema. Limunin natin pabalik. Right. Sabi ko kay Elmer, kung tulungan tayo ng Diyos noon. Amen. Kaya natignan natin siya mula noon na namumblema tayo o atras para makita natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Kasi makikita mo talaga, Pastor. Yes, amen. Pag luminong ka pabalik, itong pinaproblema natin ngayon, dati, problema rin natin mabigat eh. Tapos naman. Yes. At nakita mo yung pagpasok ng Panginoon sa gitna ng problema. Yeah. So kung may problema tayong hinaharap ngayon, sabi ko nga kayo sa husband ko, limunin natin yung nakaraan para makita natin yung presensya palagi ng Panginoon para mawala yung takot. Kasi malaki yung fear. Ang nangyayari kasi, ang nangyayari kay David, Yes. kapag palang pastor na wala yung fear, wala ka nang pwedeng hindi gawin. Yes. So, kailangan, yun yung sinasabi ko rin para i-summarize lahat. Yung world, hindi na kayang takutin. Amen. Amen. Yung flesh, kung pinapakain mo yung spirit mo na Hmm. palagi. Kasi hungry din siya eh, diba? Pag wala ng fellowship, You're right. parang maraming nagbo-bombard sa utak mo na, di ba? Parang inspired naman ako ng Sunday. Parang kita naman, Monday naman, may bago na naman. So, parang consistency reading na yan. Pag hindi na tayo magkakasama, Yeah. reading, ano kasi, parang binigyan ko ng oras yung 30 minutes, bilis ng umaga, mag-exercise ako, mag-meditate ako na ako lang, kahit anong mga warm-up ko. Tapos, bukas na lang ang our daily bread o kahit anong inspiration, tapos Bible sa bahay, para napapakain yung wife niya. Kasi, minsan talaga medyo malakas din pagka pinakain mo ng lahat ng news ng mundo, natatalo ka rin yung wife na dog. No wonder na doon sa prayer pa lang ng ating Panginoon Tinoro, give us this day our daily bread. Hindi siya weekly bread. Daily bread. Actually, hindi yung bread na mostly kapag interpret yun, akala ng karamihan, pagkain, give us this day our daily bread. Hindi po. It's just one. Hindi mo kukuhan. Pero kung tingnan natin, it's about Him. Sinabi ng Panginoon sa John chapter 9 and chapter 10, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. I am the bread. Ang inyong mga magulang, kumain ng mana doon sa ilan. Sa time ni Moses, nagpadala ang Panginoon ng tinapay na galing sa langit ng mana. Pero sabi ng Panginoon, sila ay kumain ng mana pero namamatay sila. Ngunit ako ay ang tinapay na bumaba mula sa langit. So kapag tinuro niya ang prayer, when you pray, give us this day our daily bread, yun yung araw-araw nating kainin, relationship sa ating Panginoon. Kasi yung bread, yung tinapay, tuwing umaga pinapadala ng Panginoon eh. So yung ating devotion sa Kanya, yun yung ating daily bread. Pinapakain natin yung putik na aso na ating inalagaan upang palaging panalo siya. Pag may confrontation, may pagkaaway, malakas siya, siyang nananalo. Okay, then, tuwan ko lang nabanggit niyo ang Arlene niya na testimony. Limunin natin, napakahalaga, na limunin natin yung ating mga pagturo.
Then sa Revelation chapter 12, verse 11, isa sa mga way na basahin natin. 12 verse 11. Revelation 12. Oh, yes. It's about the world and the enemy. They conquered him. Yung they, yun yung mga saints. Kasi ganyan, merong vision niya nakita ni okay, pabalikan natin sa verse 10. Then I heard a loud voice in heaven say, the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah have now come. Because the accuser of our brothers, mga accuser, no? Ang trabaho talaga ng kaawit,